Kamusta kayo mga boss? Welcome sa ating channel. Kamakailan lang ay tinalakay natin ang dalawa sa pinakamaliit na naging NBA player sa kasaysayan. Ito ay sila Maxi Bogues at Spadweb. At sa video natin ngayon mga boss ay ating pag-usapan ang isang former NBA player na pumapangalawa kay Maxi Bogues sa pinakamaliit na player na may height na 5 foot and 5 inches noong bandang 2000. At malamang sa malamang mga boss ay iilan lang ang nakakakilala sa NBA player na ito. Ngunit bago nga ang lahat mga boss ay nais ko munang humiling sa inyo ng isang like, comment at subscribe para naman maging updated ka sa mga kwentong basketball gaya nito. So ito na nga mga boss, si Earl Boykins. Si Earl Boykins mga boss ay pinanganak sa Cleveland, Ohio noong June 2, 1976. Likas na maliliit ang laay nito ni Boykins mga boss dahil ang kanyang ina ay may height na 4 feet and 10 inches at ang kanyang ama naman ay may height na 5 foot and 8 inches lang. Kung kaya't wala talagang pagmamanahan ng tangkad itong si Boykins mga boss. Noong kabataan ni Boykins mga bossing ay palagi siyang pumupunta sa basketball court para manood ng mga kabataan na naglalaro na kaidaran din niya. At napansin nga ito mga boss ng kanyang ama na mahilig itong si Boykins sa basketball. Kung kaya't ibinili siya nito ng bola at ang tatay niya ang unang nagturo sa kanya na maglaro ng basketball. Habang lumalaki si Boykins mga boss, siya at ang kanyang ama ay sumasali sa mga liga sa kanilang lugar. Dito talaga siya nasanay ng gusto mga boss dahil nakakalaban niya dito ang mga kaidaran ng kanyang ama. Imagine mga boss, isang batang maliit na 10 years old pa lang noon ay nakakalaban na ang mas malalaking player na mga tito na niyang maituturing. Sa high school mga boss ay nag-aral siya sa Cleveland Central Catholic High School. At dito nga mga boss ay maning-manina nga lang sa kanya ang basketball. Talagang maganda ang pinakita niya every season. At nag-average siya dito mga boss ng 24.6 points per game. At siya ang nagsilbing dahilan mga boss kung bakit nakakuha sila ng record na 23-2 win-loss record noong kanyang senior year. Pagdating sa college naman mga boss ay naglaro si Boykins sa Eastern Michigan University mula 1994 hanggang 1998. Well, sa 4 na taon niya dito mga boss ay talagang nakilala siya ng gusto dahil sa tulong niya ay nakuha ng Eastern Michigan University ang unang pwesto sa ginanap na MAC tournament noong 1998 at naging dahilan nga yan mga boss upang automatic na makapasok ang Eastern Michigan sa NCAA tournament. At eto pa malupit mga boss ha, si Boykins lang naman ang pumapangalawa para sa buong NCAA sa scoring na may average siya ng 26.8 points per game. At siya ang may hawak ng record ng buong Eastern Michigan para sa pinakamaraming assist na mayroong 624. Pagsapit ng 1998 NBA draft mga boss ay naging undrafted itong si Boykins pero nakapirma naman siya ng ilang mga short-term contract sa 5 magkakaibang team sa NBA. At bago sumapit ang 2003-2004 NBA season, dito na talaga sinuwerte itong ating bida mga boss dahil nakakuha siya ng 5-year contract na nagkakahalaga ng $13.7 million. Ito ay nang papirmahin siya ng Denver Nuggets. Well, dito sa Denver mga boss ay naging backup point guard siya pero may isang game siya dito mga boss na talagang siya ang nag-stand out ng gusto. Ito yung laban ng Denver Nuggets versus Detroit Pistons noong November 11, 2004 mga boss. Dahil kumamada lang naman si Boykins ng 32 points. At natapos ang game na ito mga boss sa score na 117-109 final score. Pabor para sa Nuggets. At ito pa mga boss, dahil sa game na yon ay nakakuha si Boykins ng isang NBA record. Dahil siya lang naman ang pinakamaliit na NBA player na umiscore ng more than 30 points. At wala pa sa ngayon ang nakaka-break ng record na yan. Maliban na lang mga boss kung may isang player na mas maliit pa kay Boykins ang makakapasok sa NBA at i-score ng more than 30 points. Pagkatapos ng 3 taon at kalahati niya sa Denver mga boss ay na-trade naman itong si Boykins papuntang Milwaukee Bucks noong January 2007. Pero ilang games lang siya naglaro dito at napunta naman siya sa Charlotte Hornets. At dito na niya tinapos ang 2007-2008 NBA season bago siya naging unrestricted free agent. Sa sumunod na season mga boss ay imbis na pumirma siya sa isang NBA team ay mas pinili niyang maglaro sa Euro dahil sa magandang opportunity na nagbukas sa kanya dito. At dito mga bossing ay pinapirma siya ng Virtus Bologna na isang basketball club ng Italian A-League. Well mga boss, nagkakahilaga nga ito ng $3.5 million sa loob ng isang taon. Siya ang may pinakamataas na sahod sa Italian A-League ng mga panahon na ito.
Pero noong December 26, 2008 mga boss ay nakat ng kontrata nito ni Boykin sa Virtus dahil sa hindi magandang inasal niya sa buong team. Pagkatapos nito ay bumalik siya papuntang US para bisitahin ang kanyang anak na may sakit. Pero ganun pa man ay mga ilang araw lang mga boss ay inanunsyo noon ng general manager ng Virtus na si Andrea Lucci na mananatili pa rin si Boykin sa Virtus dahil humingi na ito ng kapatawaran sa kanyang nagawa. At maganda naman na naging comeback niya dito mga boss dahil noong April 26, 2009 ay nanalo ang kanyang team sa Euro Challenge Cup. Tapos nilang talunin ang Coley Basket bago siya tuluyang bitawang ng Virtus noong June 2009. At dito na nga bumalik si Boykins mga boss sa NBA para naman sa kupunan ng Washington Wizards dahil nangangailangan noon ng Wizard mga boss ng isang backup point guard dahil noong mga panahon na ito ay nasuspinde ang kanilang main point guard na si Gilbert Arenas kasama ang kanyang teammate na si Javaris Crittenton dahil sa pangyayari sa kanilang locker mga boss na hindi inaasahan dahil nagkainatan lang naman silang dalawa at nagtutukan ng baril na naging dahilan nila para masuspinde. Well, mabalik tayo mga boss kay Boykins. Isang season lang nakapaglaro itong si Boykins sa Washington at noong August 19, 2010 bumalik siya papuntang Milwaukee Bucks at pinapirma siya dito ng 1-year deal. After Bucks naman mga boss ay pumirma naman siya ng 10-day contract sa Houston Rockets noong March 26, 2012 at ito na mga boss ang huling team at taon niya sa NBA. After NBA naman mga boss ay naging head coach siya ng Douglas County High School noong 2014 hanggang 2019. At noong 2021 naman mga boss ay na-hire siya bilang assistant coach ng University of Texas El Paso. Ano sa tingin nyo mga boss at masasabi nyo sa naging journey ni Earl Boykins sa larong basketball? I-comment lang sa baba ang opinion nyo mga boss at babasahin natin yan. So ito lang muna ang video natin sa ngayon mga boss at bago nga tayo magtapos ay nais ko muna ulit humiling sa inyo ng isang like, comment at subscribe para naman maging updated ka sa ating mga future videos.